Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, gaano kaya kalawak, kalalim ang ugat ng korupsyon na bumabalot sa flood control projects ng DPWH? Sa ngayon nga, hindi pa natin lubos na masasagot ito at hindi makakatulong na hindi isa sa publiko ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang mga pandinig na isinasagawa nito. Paliwanag ng komisyon, ang desisyong huwag i-livestream ang mga pandinig ay upang maiwasang magamit ang mga ito sa pamumulitika. Sa ilalim ng Executive Order No. 94, tungkulin ng ICI na imbestigahan ang mga kaso ng korupsyon kaugnay ng flood control at iba pang katulad na programa sa nakalipas na 10 taon. Pinamumunuan ng ICI ni retired Supreme Court Justice Andres Reyes Jr. kasama sina dating DPWH Secretary Rogelio Babe Singson at SGV and Company Executive Rosana Fajardo bilang mga kasapi. Itinalaga rin si PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. bilang Special Advisor at Investigator. Kasama ang mga contractors sa mga pinatawag na ng ICI para ipaliwanag ang kaugnayan ng kanilang mga kumpanya sa mga maanumalyang flood control projects. Humiling din ang ICI sa Department of Justice na maglabas ng Immigration Lookout Bulletin Orders para sa ilang politikong umano'y sangkot sa katiwalian. Nakausap na rin ng ICI ang ilan sa kanila. Pero may mga nakukulangan sa ginagawa ng ICI kung gusto nitong tunay na panagutin ang mga kumukurakot sa flood control project. Kamakailan, nanawagan si Catholic Bishops' Conference of the Philippines para sa higit na transparency sa mga pandinig ng ICI. Sa panahong kailangan muling maibalik ang tiwala ng taong bayan sa pamahalaan, ipinapaalala ng CBCP, let the truth flow freely. Let the ICI do its work thoroughly, transparently, and without fear or favor. Nananawagan din ng CBCP na isama sa mandato ng ICI ang mga sumusunod. Pagsasapubliko sa mga pandinig nito nang malaman natin ang kinalabasan ng mga ito at ang mga rekomendasyon ng ICI. Malayang pag-access sa mga dokumento at pagkatanong sa mga pinatatawag ng komisyon. Maging ang mga may tinatawag na political privilege, paglalantad ng mga budget insertions at alokasyon ng proyekto, lalo na yung may kinalaman sa unprogrammed o duplicate projects ng DPWH at proteksyon sa mga lumalantad na mga whistleblowers. Ayon mismo kay Pangulong BBM, dapat panagutin ang mga opisyal na sangkot sa katiwalian sa mga flood control projects. Kung ito ang paniniwala niya, dapat niyang maunawaan ang pagpapanagot ay nakasalalay sa isang tapat at bukas na proseso. Kailangan natin ng transparency sa proseso ng ICI para malaman ng taong bayan kung paano ginamit ang pera natin. Paano umikot ang sistema ng pandaraya, sino-sino mga dapat managot at hanggang saan ang kanilang pananagutan. Ang mga opisyal ng pamahalaan na lumabag sa kanilang tungkuling maglingkod sa bayan at pinili ang pangsariling interes ay dapat managot sa kanilang mga ginawa. Katulad na sinasabi sa Kawikaan 11:3, ang tuntunin ng matuwid ay katapatan, ngunit ang masama ay wawasakin ng kanyang kataksilan. Kapanalig ang pagtatago ng katotohanan na hindi kailanman magbubunga ng kabutihan. Hahantong lamang ito sa pagkawasak. Sa bawat investigasyong sinasagawa hinggil sa mga questionableng proyekto ng DPWH, dapat mabunyag po. At ang malawak, malalim na korupsyon, dapat mapanagot ang mga sangkot. Kaya kapanalig, pinapaalalahanan tayo ni Pope Francis sa Fratelli Tutti, isang Catholic social teaching na huwag lamang umasa sa mga namumuno sa atin. Kailangan nating makibahagi. Kailangan nating manindigan ang bawat isa para sa katotohanan. Karapatan nating mga Pilipino na malaman kung ano ang nagtutulak sa mga desisyon ng mga nasa pamahalaan. Ang katotohanan ay hindi dapat manatili sa likod ng mga saradong pinto.
Kaya naman, mahalagang kalampagin ang ICI. Kung hindi, baka mauwi lamang ang komisyong ito sa isa na namang pananggalang ng mga tiwali. Kapanalig, sabi nga sa 1:8, the truth will set us free. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.